May panibago na naman nga tayong proyekto, kaya naman ayan, bumili na naman nga tayo ng mga itatanim nga natin dito. Maaga pa nga lang, umalis na nga sila Ran para asikasuhin ang pagbili nga ng mga binhi. Tulog pa naman si Gael, kaya naman nga mga mare, nasikaso ko muna nga ito. Dito nga rin sila Ate Marlene nga mga mare kasi maglalaba, pero tingnan nyo si Chucho, napaka-chismosa, nakikinig sa usapan ng mga matatanda. Eto ang lugar na to ay sinadjust nga lang to ni Ate Casey na maganda nga daw ditong bumili kasi talagang bilihan nga to ng mga binhi at mas mura. Isa nga sa mga pangunahing pinunta nila dito yung siling nga na green kasi wala tayo nung binhi. Mas nakakatuwa nga dito bumili, paano napakalalaki na nga mga mare, ilang araw na nga lang aantayin mo ay meron ka ng bunga. Total mahilig nga tayo sa sinigang, para hindi na rin tayo bibili mga mare ng birding sili. Kaya ayan, bumili na nga sila ng mga isang tray. Ewan ko ba, gusto nga namin talaga yung may mga tanim nga tayo sa panahon kasi ngayon kung wala kang tanim ay talagang magastos. Masarap din kasi kaya mga mare kapag meron kang pangangailangan sa bakuran mo na nga lang kukuhanin. Ang ganda nga dito mga mare, nagbigay pa nga sila ng kalahating tray. Salamat nga po at libre nga yun. Eto nga't ang gaganda nga mga mare ng mga sili nga dito. Pabinhian nga lang to pero tingnan nyo naman ang gaganda. Sana nga kapag nagtanim tayo ay ganyan nga din mga mare yung sa atin. Ang sarap niyang pang Bicol Express o kaya naman sisig. Paminsan-minsan nga siguro kapag meron na tayong berde nga mga mare na sili ay pwede nga natin gawin yun. Hindi pa kasi nagagawa namin yun. Dahil sa totoo lang, marami pa rin talaga kami mga hindi nalulutong mga ulam. Bukod sa dati hindi naman talaga namin afford yun, ay talagang hindi nga rin namin alam. O siya, eto't nakauwi na nga sila dito mga mare. Tingnan nyo naman si Chuchu, basa na naman nga. Ang kwento kasi niyan, biglayang nawala nung kinahaponan, nakalabas nung lumabas nga si mama at hindi namin mahanap. Natakot nga ako, baka mapano na naman. Tapos etong si mama, nagulat nga rin ako, wala si mama. Yung pala, hinanap niya nga sa kaduluduluhan. Nakita niya nga daw pauwi na't basang-basa. Alibasa kasi si Chuchu ay sanay na nga yung maligo. Siguro nga ay nainitan nga siya kaya naghanap nga ng tubig para paliguan. O diba, kahit aso talagang naiinitan ngayon dahil tag-araw na. Kaya naman nga mga mare, pagdating nga lang din nila, nagpahinga lang saglit, tinanim na nga rin eto. Diba, mas malalaki nga to kaysa nga sa nabibili nga natin yung nakaraan. Medyo maliit pa yung sandangkal. Eto, 2 dangkal ata yung laki. Marami nga rin pala nagtatanong tungkol nga dito sa lupang tataniman natin kung sa atin ba to. Oo, na hindi pa, ganun. Ano kasi hulugan nga natin tong nakuha kaya hindi pa talaga sa atin to. Sabi namin, hanggat hinuhulugan nga natin mga mare, pwede naman natin tong gamitin. Kung kinuha nga namin to, ay nagdadalawang isip nga kami kung kukunin namin kasi kapag kinuha namin to, alam namin masisiro na nga kami. Kasi talagang biglaan nga din to mga mare nung kinuha nga namin kasi nga biglaan din binenta. Halos 2 taon nga to nating huhulugan. At kung tatanungin nyo naman kung ilang square meter nga to, ay 500 nga, mas malaki nga sa mga lupa nga natin. Sa ngayon, wala rin naman kami balak dito magbahay kasi wala pa tayong budget para dun. Pero eto nga taniman na rin natin, mas malapit, mas makakapunta si mama, makakapitas. Hindi kasi ang naisip namin kaya kinuha nga namin to. Pag nga malaki na si Gael at hindi tayo nakakapunta dun sa kabila, dito ay pwedeng-pwede. Isa nga sa naisip namin dito ay si mama nga. Para kapag nainip nga siya dito sa kubo, alam niyo naman yung kubo natin, wala naman pwedeng pasyalan dahil maliit lang. Kapag nainip siya, ay pwedeng-pwede siyang pumunta nga rito at mag-isip-isip. Sayang nga lang kasi ngayon nga lang din natin to mga mare nakuha kung kailan nabili na nga natin yung kabila kasi kahit papaano ay malaking bagay nga ito. Dahil alam niyo naman dun sa kabila ay binabaha nga. Oo, kapag tag-araw gamit na gamit natin yung lupa, kapag tag-ulan alam niyo naman yung tubig nga dun at hindi pa nga namin alam kung aabutin nga mga mare yung tinambak nga natin. Pero kahit naman ganun ay nandun pa rin naman tayo mga mare kasi andun yung mga itik at mga alaga nga natin. Araw-araw pa rin naman dun pumupunta nga sila kay Noli. Lalo na nga kasi kay tatay maganda rin yung may malapit nga tayong taniman para kapag gusto niyang pumunta kahit maglakad lang ay okay lang. Guro gagawa rin tayo dito ng pahingahan, lutuan. Lalo na kasi ngayon mga mare sobrang init nga din sa atin. Dito napakalakas talaga ng hangin kasi wala pang nakaharang nga mga maring bahay dun sa may likod. Pero ayun nga, thank you Lord nga mga mare kasi minanifest nga lang din namin to nung nakaraan. Alam niyo ba tuwing pupunta kami dito kukuha nga ng ampalaya yung ligaw. Sabi namin sana may magbenta nga dito kahit hulugan lang para sa ganun makakuha nga din kami. Tapos ayun nga, nakuha nga natin, di ba? Sabi ko nga kay Ran nung gabi, grabe lang no. Tuwing may sinasabi kami na gusto naming makuha mga mare, talagang positibo naming iniisip yun. Napansin ko, lagi namin yung nakukuha. Kahit nung walang-wala kami mga mare, halimbawa may palagi kami sinasabi, gusto namin magkabahay, gusto namin ng ganito, nakuha namin yun mga mare. Siguro kailangan lang din talaga sa buhay natin ay may positibo tayong pananaw. Kung ano dapat nga iniisip natin, dapat ay laging positibo para ay nang mangyayari sa atin. Iisipin kasi natin palagi yung sitwasyon na meron tayo at palagi nating sasabihin na hanggang dito na lang ako, yung ikaw mismo ay napapanghinaan nga ng loob. Kumbaga, minamanifest mo na nga na hanggang dyan ka na lang, ayun talaga ang mangyayari mga mari. Dapat kahit
kahit sobrang imposible, dapat palagi nating sasabihin sa sarili natin, ay hindi lang ako hanggang dito. Dahil darating yung araw, magbabago at magbabago ang buhay ko. Noon na ganun kasi mga mare ang mindset namin noon. Kahit nga alam namin walang-wala kami, pero ang mindset namin ay positibo talaga. Kaya kung ano man yung nangyayari nga sa buhay namin ngayon, tulad niya, nakakapagtanim na nga tayo sa sarili nga nating lupa. Dati, ang tatay ko ay isang magsasaka. Si Ran ay nag-aalaga ng baboy sa isang farm. Ngayon, napapaganda niya na nga yung sarili niyang lupa at alam niyang kahit kailan hindi na nga tayo mapapaalis. Mga pare, mga mare, lagi niyo lang tatandaan, maging positibo kayo sa pananaw niyo. Ay sinasabi ko sa inyo, totoo yun. Basta maniniwala kayo sa sarili niyo at syempre kay Lord. Tanyo nga sila, nagbubungkal na nga rin dito para nga sa pechay nga natin. Eh di ba mga mare, nung nagtanim sila nakaraan, hindi naman naasikaso kasi sobrang abala rin. Tapos ngayon nga mga mare, sana matapos niya nga or maasikaso. Sayang nga lang, wala akong litrato nung unang tanim niya nga ng pecha. Abe, tuwang-tuwa ako, sobrang lalaki. Hanggang isang puno lang mga mare, 5 na nga yun at pwede na ibentang 10 piso. Ngayon ata, 20 na nga isang peraso. Wala na talagang mura sa panahon ngayon. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit!